may nabanggit kayong 7 panununtunan ninyo bilang maestrado. Pwede po bang sabihin ninyo sa amin sa maikling pananalita kung ano itong 7 panununtunan na ito? Nais ko pong, pagdating ko po ng 70, sa Okay. 2030, kaya ko pong tingnan kayo sa mata. Okay. Sabihin ko, Justice Lagman, I kept my oath faithfully. Okay. And at the end of the day, when the Lord takes me home, I want to hear Him say, well done, good and faithful servant. Yun po ang aking framework po din eh. So, in order to do that, napakahirap po ng role ng isang justice ng Supreme Court. Lahat po ng pressure, pag-iisipan po ng mga taong gustong impluensyahan ang decision mo. So, ang ginawa ko po talagang nag-cultivate po ako ng reputation na, hindi ko alam kung alam po na noon, tinatry ko po deliberately malaman na hindi po akong lalapitan po. No? Pero, in order to do that po, bago ko man lang i-signal na ganun po ako na huwes, kailangan po ako may rules that I discipline myself by. And these are 7. The first po is, I must never put myself in a situation in which I cannot judge rightly. In other words, kung alam ko po na darating ako sa punto ng alanganin, dahil po ako'y napaka-active sa isang social and civic organization, dahil po ako'y nakapagkikiskis ang braso sa mga negosyante, dahil po ako'y maligimit nakikita sa party, magkakaroon po ng mas malaking chance na isang partido ay sasabihin, inhibit yourself, kaibigan ka ni Pedro at ni Juan. So kung hindi ho ako nila na laging nakikita sa mga gunang organisasyon, bihira po na may magdadala ng motion for my inhibition. And kailangan ko kasi chinecheck ko yung puso ko eh. Pag nakita ko po yung puso ko ay nahihirapan, conflicted, na alam kong kumikiling na po ako sa side, kailangan po akong umatras na at sasabihin kong wala akong capacity to judge fairly. So, kung halimbawa po, yung aking pagbabantay sa conflict of interest situation, kasama rin po ang aking pamilya. Hindi po sila dapat sasama sa mga sitwasyon na maaring pag-isipan na nakikipag-usap po ako sa mga litigants. So, kaya po yung aking buhay medyo parang semi-recluse. Okay. Sabi po nga niyang GMA 7, ano po itong si Justice Sereno, media recluse. Kasi ayoko hong malagay sa conflict of interest situation. Kailangan nung maniwala ang mga tao na patas akong tumingin. Yung pangalawa po is, hindi lamang po ako kailangan mabuhay ng isang buhay na hindi corrupt. Kailangan pong mamuhay ako sa isang pamamaraan na nakikita ng mga tao na hindi ako pwedeng maging corrupt. Okay. In other words, kung halimbawa ho ay mahilig po ako sa mga bags na daan-daang libo, saan ko kukunin yun sa aking sweldo? No. Hindi ko maniniwala, pati ang staff ko, wala na ang credibility. Paano ho ang aking pananamit? Paano po ang aking kasuotan, sapatos ko? Ano po ba ang kinakain ko? Nais ko po na ang Pilipino malaman na kung ang kinakain nila sa pang-araw-araw ay kinakain ko din. Kaya kailangan ko pong magpasalamat araw-araw pag ako ay nasasarapan po sa dinengdeng at pinakbet, sa gulunggong at tilapia, kasi alam ko po na kung kaya kong ipakita na ang buhay ko ay hindi masyadong kaiba sa inyo, hindi po nila nasasabing, ikaw, andyan ka lang hiwalay ka kasi masyado kang nasa taas, na palagay namin, kaya mo kaya yung ganyan, kaya mo kaya yung bakasyon, kaliwat kanan, kasi may ginagawa ka. Dapat po hindi nila pag-isipan na may kalokohan ka, kasi yun po ang essence din ng justice Dapat naniniwala sila na ang intention mo ay hindi mali. Yung pangatlo po is, yung akin pong trabaho. At ang trabaho, mababasa nyo sa aking desisyon, resolusyon, opinion. Kailangan pong nakikita ng aking kaluluwa at ang aking utak ay nandun. Kailangan ho pagtataya ng sarili, ang pagtrabaho. So, ang ginawa ko pong work ethic ko, ang sinasabi ko po, kailangan kong pong talunin sa sipag, tiyaga, at talino po. Kung ano man ho yun na kakayanan. Talunin ko pa ang trabaho ng mga lawyers sa Makati.
kailangan po nakikita na yung quality ng aking trabaho ay napakataas na nasa napakataas na antas. At kailangan po ko pong maniwala na bawat Pilipino na bawat salita at bawat linya sa akin pong trabaho ay galing sa isip at galing po sa aking puso. Ako po yun, pagkatao po yung nandoon. Yung pang-apat po na rule is, medyo sabihin naman nila, dramatic ito. Pero tingin ko, simple lang po eh. Magsabi po ng totoo at maggawa at mag-build up ng reputation na nagsasabi ka ng totoo. Kasi kailangan pong maniwala ang mga tao sa mga mahistrado na hindi po silang nangunguna sa pag-revise ng truth, no? Kundi kami po ang unang nagsasabi, painful as it may be, this is really truth. And pag po ginagawa niyo po yun, masakit po yun. Mahirap pong gawin. Mahirap pong gawin. 5 po, pag nag-stop na pong maging masakit para sa akin, na makakita ng injustice. And injustice has many forms. Even delay and the thought that somebody is languishing in jail is injustice, no po? If it no longer hurts, then I'm no longer keeping my oath. Because my heart has to be in my job. And if I see injustice continuing, and it is already calloused, then I'm no longer fit to stay. And then 6, kailangan kasama ko yung pamilya ko dito. Kailangan po manumpa silang lahat, nagagawin nilang lahat ng kakayanan nila upang ingatan po ang aking reputasyon. So, yung mga kaibigang humihingi po ng pabor, yung mga gustong magbulong sa asawa ko, alam na po nila yung mga messages na pinapahiwatig ko. Kung ang nais ko nyo lang po is, i-assure kayo na tinututukan ng kaso at bibigyan niya ng solusyon in the speediest time possible within the human limitations that I have, igagarantiya po namin yun. Ngunit hindi po kayo pwedeng humingi na ipapanalo kayo. What you cannot ask for is a specific outcome. I can assure you of the quality of the work and the evaluation that will go, pero hindi na po beyond that. So sila po, sanay na po sila na yung mga friends nila nawawala, nalalagas, at yung mga friends nila may sisimulan pa lang, tigil ka na. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan. At yung pang-7 po na, alam mo, imposible kasi yung 6 No po. Kailangan, the only way it can be possible is if I rely completely on God. If I have total dependence on Him, and if I cry out to Him for mercy and strength, andun po yun. Always ready. So the moment na mawalahan ako ng dependence on the source of my strength, manghihina po ako. So it all depends on the God whom I see from an eternal perspective. Yun po. So ang hope ko po, itong 7 rules na pong ito, if I live by them, then I really, I will be a public servant after God's own heart. So, sa nakikita ko, yung 7 panuntunan nyo ay nakasulat. Sinulat ko po, dineliver ko po sa Ateneo de Davao. I see. So, yan po ba ay nakakwadro, nakalagay sa inyong opisina para tagapagpaalala ng panuntunan yung ito? Ang nasa puso po, nasa diwa, pero napakaganda po ng suggestion nyo. Gagawin ko pong, ilalagay ko po sa kwadro. Salamat po. Sa wikang pambansa po. Sa wikang pambansa. Okay. Kanina ay inamin nyo na kayo ay 52 taong gulang. Opo. At kung kayo ay papalaring matalaga bilang punong maestrado,